Mic test, mic test. Roger, Roger. Copy, copy. So yun, bali tetest natin tong ating mic ng DJI na nabili natin kanina. Iikot tayo dito sa may Huko. At pinartner pala natin to sa sa nabili rin nating Osmo Action Cam na 6. Osmo Action 6. Oh, yun, yung latest po ng DJI. Testing natin kung sulit ba yung kanyang sounds. Kaya kaya ko pala binili tong ating Action Cam kasi pinagpipilian natin yung GoPro na 12 o 13 kumpara natin dito sa may DJI. Kaso medyo may idea tayo sa GoPro. Kaso upon checking sa nagtatingin-tingin tayo sa online tulad ng YouTube, Facebook, TikTok at lalong-lalo na sa Google kasi chinik natin kung ano ba yung magandang kuha sa gabi. Kasi sa gabi kasi ang kalimitan, mahilig ako mag long ride dito sa may sa Taiwan. Kalimitan gabi na, naabutan tayo ng gabi. So ang napansin ko kasi sa camera na ginagamit ko, medyo hindi maganda yung kuha niya sa gabi, which is yun din po yung mga feedback nung GoPro user na nakita ko sa YouTube. So pinagkukumpara nila ang GoPro tsaka yung ang DJI, mas maganda ang kuha ni DJI sa gabi at basta mas malinaw yung kuha niya, talagang swak na swak sa ating panlasa. Panlasa. Ikot-ikot lang tayo dito habang nagdadaldal. Bali sa Huko ito na Hsinchu Huko. Papunta tayo ng lower Huko para ma-video na rin natin. So yun, hindi ko sure kung itong pinagtatala ko naririnig ba talaga sa mic na to, kasi chinek ko kasi sa pinagkukumpara ko kasi pag yung GoPro kasi kailangan, hindi ko sure kung mayroon pang Bluetooth o more on, kasi nakikita ko yung may mga wirings, yung mga sinasalpak. Kumpara kay DJI, mayroon na siyang Bluetooth, lalo na sa mga latest version, yung 4 to 5, 6 mayroon ng mic na DJI na yung mini lang. Basta may magagamit lang tayong mic, magdadaldal habang naglo-long ride tayo dito sa Taiwan, kasi napakaganda ni Taiwan, boy, literal. Una sa lahat yung kalsada sa mga bundok, sa seaside, magaganda yung kalsada, may espalto, talagang mapapawaw ka. Tapos yung magaganda yung view pa, overviewing. Kaya pinili ko rin to si DJI kasi di ba sa gabi naglo-long ride ka, nagta-Taiwan loop ka, lalo ngayon sa Chinese New Year pala, paano ba sabihin, maabutan tayo ng gabi sa daan. Tapos may mga parte ni Taiwan na maganda sa gabi, lalo sa mga bundok na overviewing yung syudad. So mailaw, maganda talaga yung kuha niya. So hindi na, nung sa gamit ko kasing Insta, hindi niya makukuha yung pinakagusto mo, yung nakikita mo sa mata. Pagdating sa para medyo malabo na sa gabi, pero sa araw naman maganda, lalo na yung tirik na tirik yung araw, talagang malinaw na malinaw. Kasi sa lang talaga, halimbawa makulimlim, hindi ganong labas yung gusto mong maipakita sa inyo, ganoon ba? So yun, bali ikot lang tayo dito, tapos punta tayo ng 1010 na tinatawag nila. Yung 1010 pala, yun yung dito, parang yung mga bilihan ng mga sari-sari store ba, yung nandun yung mga hardware,
Wag yung pangbahay, yung mga kailangan natin sa ano, mga pandikit. Basta yun na yun. Hindi medyo excited tayo gamitin na to sa ano, pag Taiwan loop natin soon. Kasi yung magiging day off natin sa this month, Chinese New Year, mula 14 hanggang 23, 22, mga ganun. Kasi 9 days, 9 to 10 days ata yung magiging day off ko. Kasi yung isa hindi pa sigurado, pero yung 9 days ano na, sure ball na kasi may schedule na. Kaya sulit na sulit sa atin yung paglo-long ride, plus yung camera pa, talagang pangdagdag memory ba, yun yung purpose natin. Tapos may ipakita ko rin pala sa inyo yung mga nadadaanan natin, nakikita natin yung mga naipon na mga pangkwento talaga. Mayroon palang mga bilihan pa dito. Ito pala yung lower Huku, which is nandito yung maraming babae na Pinay. Yan o. Tapos may court, kaso half court lang. Bike na tayo, bibili tayo ng tapos may mga ukay-ukay rin pala dito. Tapos maraming mga milk teahan. Kaya want to sawa ka sa milk tea dito. Milk tea dito 35 NTD. 35, 45 depende sa klase. Pero kung may ice cream, kaso pag mag-ice cream kasi napakalamig dito kasi. Sobrang lamig kasi winter. Kaya nakita mo, double jacket. Minsan nakakamiss na rin yung mag-summer para naka-short ka na lang, tapos hindi gaanong bulky. Kasi pag sa kasi napaka-bulky. May mga washing, dihulog lang. Kung tamad ka mag hand wash, salang mo lang dyan. So 100 mahigit, yun na yung gasto mo. May maraming Pinoy na rin dito na nagmumotor. Kasi pinapayagan ni Taiwan si Pinas na yung may mga lisensya pwede i-convert dito. Daan mo na lang sa embassy, which is yung MECO. Tapos yun na, punta mo sa LTO nila, Pitina. Tapos kaso kailangan natin ding kailangan din nating aralin yung kanang mga tawag na ito, yung mga rules and regulation nila sa daan, kasi magkaiba ang rules and regulation sa Pinas saka dito. Una sa lahat, yung tawag nilang mag-boxing, yung may box sa unahan bago ka lumiko. Halimbawa, dediretso ka tapos kakaliwa ka, hindi ka pwedeng dediretso doon. Dapat mag-box ka muna dito sa side na to bago ka lumiko. So kagandahan doon, less aksidente, less bangga. Hindi ko para sa atin, di ba? Tapos kagandahan dito, disiplinado sila sa mga rules nila sa daan, kasi malalaki po yung mga penalty nila. So beating the red light which is nasa 1.8 na po ata ngayon. Dati kasi 600 lang ngayon parang 1.2 to 1.8 ata. Tapos basta marami pa. Halimbawa may mga motor lane na hindi ka sumunod, tapos na-picturean ka, yun din yung problema dun. So yun, pupunta na tayo sa ating destinasyon. Tama na muna yung ating pinagtatalak para ma-check lang natin kung
si DJI ba at yung Mini magkasundo kung gumagana ba. Para kagandahan kasi doon medyo ano na, hindi na ganong maraming abubot ba, yung maraming wiring sa gilid. At yun ang ano pala nito, ang pinaka downside pala, hindi natin alam kung hanggang ilang oras tong ating mic na nakakonect na magagamit natin kay Osmo Action 6. So siguro kailangan natin ng extra sakali. So ito pala yung 1010 yan, no? May mga halo-halo mga tinda. So park na tayo, tapos tingin tayo ng kung anong may bili. So yun lang.